commenting about what ought or ought not to do in a cross-examination, but we're not naive. What the private prosecutor is talking about, he's here. He can explain it. He can explain himself if the presiding officer so desires. But I really just find it in bad taste to do this at this time. And I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar because Tama. even as we... Kita nyo naman, di ba? The witness at mid-sentence, Your Honor. Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or Tama. no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later Your Honor, during not all redirect, Your questions. Honor. Cross-examination naman kasi yan. Ito naman si ate, oh. We have a private prosecutor immediately taking to social media and posting this, implying something against the defense counsel. We will not have this. Lumabas ho ang tapang ni Atty. Sison dito sa nangyayaring patutsadahan sa social media. Kasi ho, meron ditong post daw si Digwatan habang katatapos lang siguro o habang nagko-cross-exam si Atty. Christian Ferrer dito kay Sailin ng COA, meron hong post itong si Digwatan o si Boy Sipon patungkol saan. Hindi pa natin malaman kung ano yung tinumbok, pero malalaman natin dito kung ano yung babanggitin. Sa tapang ni Atty. Sheila, hindi siya nagpatinag dito sa harap mismo ng impeachment court. Hindi naman dapat kasi gawin ng mga professional at mga abogado, lalong-lalo na yung private prosecutor, dapat hindi nyo ginagawa yan eh. Kasi bakit? Kayo nga dapat ang unang nagiging polite, kayo yung unang nag-maintain ng katahimikan, pero kayo ang nagsisiklab ng kaguluhan dyan sa korte na yan. Ngayon, ano ba ang stand nyo? Bawat isa. Kayo ay hinair bilang private prosecutor at bilang depensa naman yung kabilang panig. Hindi ho para magbakbakan kayo dyan at makita yung kagalingan. Ngayon dito sa video na ito, makikita nyo kung paano ho nilamon ng buhay, paano nilampaso ni Atty. Sheila Sison itong si Digwatan. Panoorin natin. Defense. However, the more important manifestation that I would like to make today, Your Honor, is in relation to a social media post Yan. that I happened to see. And this was posted at 11:29 a.m. by one of the private prosecutors, Attorney Amando Virgil Ligutan. Si Ligutan, si Boy Sipon. Yan yung ngayon kasalukuyan na hindi ho nakapagpigil si Atty. Sheila Sison. Kailangan na malaman ng presiding judge na hindi pwede yung ginagawa ni Boy Sipon na lang. Para mabilis. Kasi kung ligutan, mahabang panalita. Si Boy Sipon. Gumawa ho ng post sa social media, hindi naman natin nabasa, pero hahanapin natin kung ano yung pinatutungkulan niya. Tuloy mo, Atty. Sheila. Posting that a principal or lawyers and law students know by heart. Yan Misleading questions are not allowed even in cross-examination. Now, this was posted and picked up by Inquirer.net at 11:29 a.m. today. And I surmise that this has something to do with the exchange between the private prosecutor, Attorney Kapunan, and the defense counsel, Attorney Ferrer, on the matter of the cross-examination question that Attorney Ferrer asked the prosecution's witness. And I have here a transcript because I find it troubling that the private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. Because as far as I'm concerned, impeachment court is also a court of decorum. Tama. And the rules on impeachment under Rule 18 actually prohibits participants, especially lawyers, from commenting about the merits of the case. Now, one may argue that this isn't about the merits of the case, that he probably was just commenting about what ought or ought not to do in a cross-examination, but we're not naive. What the private prosecutor is talking about, he's here. He can explain it. He can explain himself if the presiding officer so desires. But I really just find it in bad taste to do this at this time.
And I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar because Tama. even as we Kita nyo naman. 'Di ba? Dapat hindi mo ginagawa yan, Boy Sipon. Saka miyembro ng bar at alam mo naman na hindi nyo dapat ginagawan ng kwento yung mga kasamahan nyo. Nandyan kayo, depensa yung mga kliyente nyo. Pero hindi kayo pwedeng magbakbakan para lang sabihin meron kayo pinapanigan. Ano mo ba stand nyo dyan? Bakit kayo hinire na lawyer? Para maging attack dog na rin? Yan ang tanong ni Aling Ledesma. Ha? Yan ang malaking katanungan ni Aling Ledesma. sit on the opposing side of this hall, we remain to be both members of the bar, and as officers of the court, we owe each other respect, politeness, or even Tama. kindness. And it doesn't take one to be a lawyer to know that the first thing that our parents teach us to do is humility. Your Honor. No, I'm not yet done, Your Honor. In fact, I have asked one of our lawyers to review the actual transcript from the video that transpired between the Video prosecutor pala. and Attorney Ferrer, and it would seem that in the heat of the exchange or in the passionate exchange of the arguments, Alam niyo yung gantong usapan, parang itong mga abogado na. Parang kita niyo si Tapunan, sila na ho yung bumibila kay BP Sara. Parang ang nangyayari, itong abogado na si Boy Sipon, sila na rin ang attack dog. Dapat sila ho ang nagiging ehemplo o model para sa mga maayos na cross-examination, recross. Hindi nyo dadaanin sa mga personalan. Porkit ba hinire ni BP Sara itong defense team, kayo mainit ang ulo nyo sa kanila? Porkit ba hinire kayo ng amo nyo, kailangan nyo magalit sa mga depensa? Hindi naman sana ganun. Di ba? O, tuloy. between the prosecutor and Attorney Ferrer. Attorney Ferrer was not even actually referring to misleading questions as allowed, as implied in the social media post Yan. of Attorney Ligutan. In fact, it's here. The court can confirm this from a replay of the video. Nako. Attorney Ferrer, sinabi ho ba yan sa JC na dapat may mahuli? Eto ha. Ito yung cross-examination na kaninang ginawa na uminit ang ulo nito ni Tapuna. Ngayon, ito ha, may script dito na binabasa kasi gusto niyang i-emphasize, gusto niyang sabihin dito sa courtroom na merong nangyaring ganito. O, tuloy, attorney. The witness answers, ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.2 ay proof of success. Attorney Ferrer, hindi. Sorry, Your Honor, please. Attorney Kapunan, let the witness answer, Your Honor. Mr. Presiding Officer, can the counsel be instructed not to stop the witness mid-sentence, Your Honor? Attorney Ferrer, Your Honor, please, can the witness be directed to just answer with yes or no? The counsel has her time to ask clarificatory questions later during redirect, Your Honor. And Attorney Kapunan, not all questions can be answered by yes or no. This is the meat of the contention of the argument between Attorney Kapunan and Attorney Ferrer. Attorney Ferrer responded, I am on cross, Your Honor, please. And the presiding officer said, counsels. Attorney Kapunan responded, never mind if you are on cross, Your Honor. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed on cross. This was the first time that the matter on misleading questions was actually raised by Attorney Kapunan. And Attorney Ferrer, for some reason, said they're allowed, but she was pertaining to the fact that the questions to which a yes or no answer may be answerable are allowed. She's not referring to misleading. I mean, in effect, Attorney Ferrer was only saying that leading questions are allowed on cross-examination, not misleading questions. And yet we have a private prosecutor immediately taking to social media and posting this, implying something against the defense counsel. We will not have this. Tapang Your Honor, in the Attorney interest Season. of fair play, may I request that the counsel for the panel of prosecutors, Attorney Virgil Ligutan, be recognized, Your Honor. Unfortunately, counsel, no, the presiding officer will not allow that at this time. Buti nga. The presiding officer takes in advisement the manifestation of the counsel, the lead counsel for this. Pangit kasi.
Ito siguro yung pinag-aawayan nila, principle of lawyers and law student knows by heart misleading question are not allowed even on cross-examination. Ito yung post siguro na sinasabi ni Attorney Sison. Ito. Sabi rito, a principle of lawyers and law student knows by heart misleading questions are not allowed even on cross-examination. Yan ang kanyang post. Ngayon, ito ang tanong. Nung sinabi mo ba na yung papel na hindi certified at hindi original, ginanyan ka ba ng mga defense? Pinost ka ba ng mga defense? Dapat hindi naman sana ganun. Alam nyo, kung gumagawa lang kayo ng issue para makilala kayo as a political lawyer, huwag nyong daanin sa ganyan, di ba? Sa social media. Prosecution Counsel Attorney Ligutan emphasized that misleading question are not allowed even during cross-examination. Natural. Di ba? Alam mo pala bakit yung papel di hapon ginagawa mong original as a document? Hindi ka naman pinost. Ngayon, nagpapasikat kayo na ito kailangan malaman ng sambayan ng Pilipinas. Para saan? This came after a heated exchange between Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan and Defense Counsel Attorney Christine Ferrer over the alleged misleading question posed by the defense to COA Auditor Sailindel Ocampo. Kapunan question Ferrer line of questioning regarding joint circular. Alam mo naman yung joint circular na yan kung ano yun. Ano yung tanong diyan kanina? So, wala tayong magagawa. Lumabas yung tapang ni Attorney Sison. Ngayon, sasagot ka sana. Hindi ka pinagbigyan. Mapunta tayo sa susunod na pag-uusapan natin. Sige, dito tayo sa nagpapalabas na naman sila ng panibagong ka-fake news. Pakalakas daw ng survey. Posible raw tandem ngayon 2020. Talaga ba? So ayan kung ano makikita nyo sa screen. Yan daw yung survey nitong lumalabas sa Okta na napakalakas daw at tumaas pa ang survey nitong dalawang magtatandem na itong si Tolpok at si Ate Lenny. Ngayon, kung yan ay balita, saan pa yung sinabi ni Ate Lenny nyo na hindi siya tatakbo? Talaga ba? Oo, wag lang sana umabot sa mga punto na pag ikaw ay nahawakan sa leeg, tapos ang maliligayang kwento. BP Sara at Amy Marcos posibleng mag-tandem. Hindi ko lang sure. Pero pwedeng mangyari. Pero dito sa pamamagitan ng kanilang pamimeke at pamimeke ng mga survey. Anak ng tokwa naman ka, Rudy. Hindi pwede ito. Dahil kalalabas lang ng survey mula sa Pulse Asia. Pulse Asia ba ito? Tignan natin Sara Duterte 49%, malayong nangunguna sa 28 presidential preference survey. Maaring hindi na kayang tambakan pero sa kita nyo sa ginagawa nilang pamimiki ng survey, akala nila may maniniwala sa kanila. Pero bago natin share yung pasadahan lahat ng mga balita ngayon, andyan po yung join button, pumindot ka na at sa dulo ng ating video, siyempre yung shoutout segment natin. Pag-usapan din natin yung nangyari kanina dyan sa trial. So, kung makikita nyo naman, umusok ang ilong ni Attorney Kapunan. Nagalit siya, nag-object siya dito sa mga banat ni Attorney Christine Ferrer na talaga namang napaamin niya na itong witness. At hindi lang yan ang pag-uusapan natin. Ito nga pagdawit na naman sa dalawang senador. Pilit ginadawit pero may pag-amin na si former Secretary Bunuan na hindi naman daw porket nagbigay at nagsumite yung dalawang senador
parang request ay nangangahulugan na nandurobo na o nagnakaw na. O ang pinaniniwalaan ho ni Bunuan itong sa mga kontraktor. So nagigipit na ho si Bunuan dito dahil hindi ho siya ginawang state witness. Oo, may video ho rin tayo niyan. Talagang malalaman nyo kung sino dapat ang paniwalaan nyo. Kasi dalawang senador ho ang nababanggit sa usapin na. Senador Robin Padilla at itong Senator Bongo. Ang dinadawit nila dito sa issue ng insertion. Hindi pa sila nakontento, ano? Pati si Senador Loren Legarda ay iniipit na nila. Sipin nyo, ito, mapag-usapan lang natin. Hindi sila makakuha ng 16 na boto, ginagawa nila ng issue. Ito si Senator Loren Legarda. Hanggang ngayon, hindi pa ho ata nagpapakita sa Senado. Ngayon naman, umiinit ang pangalan ni Senator Bongo at Senator Robin. So, 3 senador ang matatapyas. Ilan na lang matitira? Yan ang katanungan. So, balik tayo dito sa survey. Kayo ho ba naniniwala kayo na mas mataas itong si Lenny at saka si Tolpok? Ala ka ng tokwa naman. Tolpok, mataas na ho Tsaka bakit parang ang lapit ho ng hindi ho kapanipaniwala. Meron ako ipapakitang survey sa inyo. Kung yan ay itatandem mo sa pagka-vice president, hindi ho mananalo yan. Tapos ganito, kung halimbawa ang kwento nila, tandem na yan ay mga ngahulugan na kaya nilang banggain itong si BP Sara, malabo sa malabo mangyari. Kasi itong 45%, nakuhat na lang pasan na ho yan ni BP Sara. Si BP Sara pa lang BP Sara pa lang yan. Ano ho yung nabalitaan natin na 26% ang trust rating ni BP Sara sa Bisaya at 76% sa may Mindanao. At tapos tatalunin nyo, kayo ng tokwa ito, pakita natin bago kayo maggamuha ng kwento at bago kayo magsinungaling, pakiintindi muna kung ilan ito. Sara Duterte 2028 Presidential Reference Survey. Alam ho, lumalabas sa Pulse Asia. Okta. Yung Okta Research, Okta Survey. Wag ho kayo maggagawa ng mga invento nyong kwento, Pinapalakas nyo lang yung loob nyo, Wag nyo na hong palakasin ang loob nyo. Hindi na ho kayo makakuha. Hindi yung amo nyo, hindi na ho makakuha ng boto. Ito. Tingnan nyo, Vice President Sara Duterte nakakuha ng 49%. Mas malabo doon sa kwento nyo na mataas na 45%. Samantalang dito, kailan lang ho ba ito na survey? Kailan lang ito? Kabago-bago lang ito, ngayon, lumalabas 26%. Paano aabot ng 45% yung 26%? Ka ng tokwa naman, Ayan ang mahirap pag mga gumagawa ng kwento. Tapos ito, may banat sila. 14% lang nakuha dito. Tapos, yung tandem ho na pinag-uusapan dyan, maaari naman ho yan wait lang, may nahulog Maaari naman ho yan. Yung 49%, hindi na ho kayang tibagin yan. Maguguluhan lang sila. Masisiraan sila ng tok-tok pag talagang sabihin nila na tatalunin ni Lenny si BP Sara. Hindi ho kilala sa Mindanao. Paano ho manatalo? Yung mga yan, hindi ho kilala yan sa Bisaya at Mindanao. Kaya nga yung dating kwento, dating usapin, kung naaalala nyo, hinikayat ito ni Ate Amy, si BP Sara, na makipag-tandem sa kapatid niya dahil papano. Kasi nga, hindi nila kayang kunin ang Bisaya kung hindi kasama si BP Sara. Yun ang malaking katotohanan dyan. O ikaw ba nanonood sa akin? Ano sa palagay mo? Totoo ho ba na kaya ho ba nilang tapatan si BP Sara sa Bisaya at Mindanao? Mahihirapan ho sila. Plus na yan, yung survey na yan, kailan yan? Kailan ho yan? Di ba?
Tapos kukwento nyo, anak ka ng bugi naman. O, lipat tayo dito naman sa issue na si Senator Robin Padilla ho ay talagang dinadawit na ho nila para lang makakuha nila yung conviction ni Bibi Sara. Ngayon, ito ang malaking tanong. Dito ba ho, sa ginagawa ho ng mga kalaban sa politika, maganda ba ito? Lalo lang nulang inaangat itong mga sinasabing senador na meron daw ho insertion na ginagawa. So alamin natin sa balitang ito. Ang listahan ng mga proyekto sa DPWH noong 2025. Balita mula naman sa Sandigan Bayan. Ulitin natin Dalawa pang senador ang itinuturong nagsumite ng listahan ng mga proyekto sa DPWH noong 2025. Balita mula naman sa Sandigan Bayan, hatid ni Radyo Patro, Zeus Legaspi. Zeus. Liza, Jeff, sa pagtistigo niya sa malversation trial ni dating Senador Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan 3rd Division, sinabi ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na nagsumite rin ng listahan ng priority project sa kanyang ahensya, sina Senador Bongo at Senador Robin Padilla. Yan ay bukod pa kina dating Senador Bong Revilla Jr. at Senador Jinggoy Estrada. Ayon kay Bonoan, nakarating sa kanya listahan ng proyektong isinusulong ni na Senador Go at Padilla sa pamamagitan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Aminado naman si Bonoan na galing lamang kay Bernardo ang listahan at hindi sa mismong mga senador. Kita nyo na, gagawa nyo ng kwento. Ito si Bernardo, mapagawa ito ng issue Di ba? Siya rin ang gumawa ng kwento niya kay Bong Revilla, kay Senador Bong Revilla. Nakita nyo naman, dapat itong mga DE ang naiipit. Dapat itong mga DE ngayon ang nakakulong, pero wala hong nangyaring ganun. Pagkatapos ng ilang buwan sa pagkakakulong, nagbalik ng kakwartahan, ito na, nakalaya na ho sila. Ngayon, lumalabas dito, gusto lang idawit si Senador Bongo, Senator Robin, para saan? Makasuhan. Iugnay sa flood control issue. Meron ho bang natanggap? Ang tanong dito Paliwanag pa niya, sa tinatawag na leadership fund ng mga senador hinuhugot ang pondo para sa mga proyekto. Bawat senador anya noong 2025 ay nakatanggap ng leadership fund na ang pinakamababa ay 500 million pesos. Nilinaw naman ang dating kalihim na hindi kaagad marka ng katiwalian ang pagsusumite ng listahan ng priority projects at pagiging proponent ng mga ito dahil ang korupsyon anya ay ang pagkuha ng kickback mula sa mga kontraktor. Sino ba ang kontraktor? Nasabi daw ba dyan na nakakuha sila ng 500 million each? Itong dalawang senador? Bakit kailangan lumutang ang pangalan ni Senador Bongo at Senator Robin Padilla dito? Dahil ba gusto na talaga nilang gipitin? Gusto na ba talaga nilang i-impeach si BP Sara? Gusto ba nilang kunin ang panig at kumampi sa kanila itong dalawang senador para makakuha sila ng 16 na boto? Ganito ba ang gusto nilang mangyari? Isang malaking katanungan lang ho ito. Lumalaro sa ating mga tuktok at isipan. Dahil ba sa tatlong senador? Sila ay tracing bulok. Dahil sa tatlong senador na nababanggit, gusto ba nila ngayon na sumanib itong tatlong senador para makakuha sila ng 16 na boto? Isang malaking katanungan yan. Isang malaking kalokohan yan. Hindi ho sinabi dyan na merong natanggap ang dalawang senador. Huwag niyong ipamuka. Meron ho nagpapakalat na kasunod na raw kakasuhan itong dalawang senador. Wow! Kwento niyo yan sa unggoy. Baka ho magkaintindihan kayo sa mga kalokohan nyo. Diba? Hanggat wala ho kayo napapatunayan na meron hong insertion, hanggat wala ho kayong patunay na sinabi ni Bunuan, wala ho kayong preba. Yan ho ay isa namang panggigipit, sabi ni Aling Ledesma. So ngayon, tuloy natin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Wala na pala. Simplihan lang natin. Isang pamamaraan lang nila yan. Gagawin, gigipitin na naman si Senator Robin Padilla. Gigipitin si Senator Senator Bongo. Para saan? Makumbinsi. Gagalaw na naman yung mga alipores nila. Maunggoy! Wala kayo ng tipakalong, wala na kayo ibang ginawa kundi manggipit. Ngayon, punta tayo dito. Mayroon balita na mukhang alam nyo dahil sa paglabas ni Bonoan, may magigipit dito. Yan ho ang ibinigay na impormasyon na magaling na mga Duterte vlogger. Ako ho ay naniniwala ako dito sa sinasabi ng mamang ito. Meron ho itong nalalaman.
Sino ho ba ang magigibit dito pagdating ng oras? Ngayon, pang tatanong dito, pag ikaw naman ho, yung mababanggit na pangalan dito, ay ito yung dating former DPWH Secretary o kung sino yung nabanggit kanina. Oo, ngayon, kung halimbawa, hindi siya ginawang state witness, ano mangyayari? Gigipitin ho siya. Kailangan niya ikanta na ngayon. Sino? O, pasok natin. Si Bunuan. Bakit? Yan na. So yun nga mga banateros, ay good news. Etong Korte Suprema ay pumalag kay Martin Romualdez at kay Bunuan. At syempre, kasama na natin din si Marcos Jr. Dahil ito nga si Mr. Bunuan, dating DPWH Secretary Bunuan, So, hindi po pinayagan ng Korte Suprema na maging state witness. So bakit siya magiging delikado? Kasi nga, baka pwede niyang ilaglag etong si Marcos Jr., Martin Romualdez dito sa maanumalyang flood control scam. Baka masaksihan na naman natin, baka matunghayan na naman natin ang mga nangyari katulad na lang ng nangyari kay Cabral. Malamang sa malamang etong si Bunuan ay may posibilidad talaga na ilaglag ito nila Martin Romualdez or may posibilidad na siya mismo ang manglaglag kay Martin Romualdez at kay Marcos Jr. maaari. Kung halimbawa, magigisa siya dito, at hindi siya ginawang state witness, gigipitin siya dito. Ang kalaban niya dito, ombudsman. 'Di ba? Kalaban niya ombudsman dito ngayon, pag hindi siya ginawang state witness ng korte, kailangan niya nang gumawa ng hakbang. Ikanta niya na kung sino yung nagpa-insert, ikanta niya na lahat ng mga leader, ikanta niya na kung sino yung nalalaman niya dahil sa mga maleta at insertion na nasasabi. Yun lang ang ating yun lang ang ating pagkakaintindi dito. Kagaya ng sinabi ni Boss Jay, kung hindi siya maging state witness, ikanta niya na yung amo niya dati. 'Di ba? Pero nagtataka tayo bakit tahimik. Hanggang ngayon, parang gusto pa nilang pakasuhan agad-agad itong dalawang senador na nababanggit, samantalang yung sinabi ng Pangulo nila, nakakasuhan yung pinsan, hanggang ngayon, nakatakip ho ang kwento dito sa usapin ng baha. Natabunan ho kaagad eh. 'Di ba? Ilang araw na, July 27 ho. Natapos ho yung SONA ng Pangulo. Ilang araw na ho ang lumilipas. Mag-aakinsi na naman ho, which is 2 linggo ho ang nakalipas. Hanggang ngayon wala pa hong balita kung nakasuhan ba talaga o kinasuhan na. 'Di ba? Ano ang nagiging tema ngayon? Impeachment pa rin. Yun ang ginagawa nilang pantakip eh. At saka yung kalamidad ngayon, natakpan na naman ng fact-checking. So ano magiging sumatotal? Maghihintay na naman tayo ng ilang araw. Totoo kaya na makakasuhan? Diba? Yan isang malaking katanungan natin. Sampal ito sa inyo. Ang tagal nyong kumilos. Pagkakampi nyo, ang gagaling nyo. Pagkalaban nyo, kaso agad, kulong agad. Diba? Paano naman yung hustisya doon sa mga ngayon na baha? Na naapektuhan ng baha sa Bulacan, sa Pampanga, sa Valenzuela, kung saan-saan panig ng bansa. Yung magnanakaw, tuwan-tuwa, nakalaya. Nagpapapreskon pa. Nakanantoko naman, ito pa, may balita pa dito. Alamin natin, at bibigyan na ho natin ng isang reaksyon dito. Ano ito? That senators used DPWH leadership funds for infrastructure projects in 2025. Nasa linya si John Reyes Calata para sa detalye. John Reyes, go ahead. May ibinunyag si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na bukod kina Senador Bong Revilla at Jinggoy Estrada, nagsumite rin umano ng listahan ng mga infrastructure projects sa dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para kina Senador Bongo at Robin Padilla noong 2025. Ang pondo sa mga proyekto ay hinugot umano sa leadership fund ng DPWH na sa ating taon. Isiniwalat ito ni Bonoan sa kanyang unang beses na pagtestigo para sa prosecution sa malversation case trial ni Revilla sa Sandigan Bayan. Bukod sina Go at Padilla, nag-avail din umano ng leadership fund ang lahat ng senador noong 2025 maliban kay Senador Ping Lacson. Partikular pang tinukoy ni Bonoan sina Senador Jaime Marcos at Revilla na nagpasalamat sa kanya
at in-acknowledge ang pagsali sa kanila sa leadership funds para sa kanilang mga proyekto. Ang leadership So fund ay kasama rin pala dito si Amy. Ha? Bakit sa pagdating sa mga oposisyon napapangalanan? Nagtatanong lang ko kami ha. Bakit sa mga administrasyon sa majority wala hong napapangalanan si Bunuan? Isang malaking tanong. Kayo ba? Ano sa palagay nyo? Nagtataka ako. Talaga naman, napakagaling din talaga nila, no? Magaling din sila gumawa ng kwento, eh. Di ba? Pag sa mga majority, walang napapangalanan. Ligtas, kumbaga. Nakakaharap pa nga sa ombudsman, eh. Di ba? Naalala nyo, si Tolpok. Tsaka si Senate President. Pumunta sa ombudsman, pinag-usapan. Kung saan hearing o saan pag-uusapan yung flood control. Wala na ho sa Blue Ribbon ang issue ng flood control, ganito na rin ho yan. Pag kalaban ho nila sa politika, magagawan ho nila ng paraan. Nabanggit pangalan ni Amy, nabanggit yung pangalan ni Bongo, nabanggit pangalan ni Senator Padilla. May nabanggit ho ba sa majority? Nabanggit nga ho yung pangalan kasama sa maneta, nawala yung usapan, di ba? Sangka pa, di ba? Nakanuntok ko. Sino-sino ba? Na-issue sa mga maleta. Yung mamang mamputimbok. Yung mamang may ano dito, si Pingping. Tsaka si Bendalo, di ba? Ano ngayon ang kwento doon? Wala. Basta kakampi na lang, walang kwento doon. Pero pagkalaban, may insertion daw. Meron daw 500 million. Yun ang kanilang mga naratibo ngayon. Iba pa yung usapin dito kay Miss Lauren, kay Senadora Lauren Legarda. Iba pa yung kwento nila dyan. Di ba? Isipin niyo mabuti. 3 senador, 4 na senador na. Ngayon, ang kwento dito, baka mamaya, gawa na naman nila ng istorya. Gumawa sila ng panibagong script. Kung halimbawa lang, madamay na naman at gawa ng kwento, madaliin ang kaso, mapakulong. Kasi siyempre, kailangan na may managot. Yun ang kanilang laging tema eh. Yun ang sinasabi ng Pangulo, kailangan may managot, pero sa kakampi niya, walang nananagot. Kahit may usapin na ho ng pagnanakaw, walang mananagot. Ang saklap, di ba? Yan ang isang malaking katotohanan. Tuloy! Andong nakalaan para sa priority projects ng mga senador na ang DPWH ang may hawak. Sinawalat din ni Bunuan na si dating Senate President Miguel Zubiri ang may diskresyon sa kung magkanong halaga ang ilalaang leadership fund sa bawat senador. Ayon sa dating kalihim, Nako, Zubiri, dawit ka pala dito. Ikaw pala may discretion kung magkano, Zubiri, Ayon sa balita yan, hindi naman tayo gumagawa ng kwento. Ulitin natin, Zubiri. Dawit ka rin pala rito. Insertion pa more, buti na lang may nakaisa sa majority. kung magkanong halaga ang ilalaang leadership fund sa bawat senador. Ulit. Ito sabi niya, Zubiri. Na-mention yung pangalan mo, insertion pa more. Si dating Senate President Miguel Zubiri ang may diskresyon sa kung magkanong halaga ang ilalaang leadership fund sa bawat senador. Ayon sa dating kalihim, nakakakuha ng minimum na 500 billion peso allocation ang bawat senador, habang 1 billion peso sa chairperson ng major committees. Nilinaw ni Bunuan na walang mali sa pag-avail ng leadership fund at nagiging mali lamang ito sa oras na kumukuha na ng kickbacks ang mga mambabatas. Nauna na ring nilinaw ni Bernardo sa kanyang pagtestigo sa kaparehong kaso. Okay, tama. Paliwanag mo. Sabi diyan, yung leadership fund, wala naman daw mali doon. So, since nadama yung pangalan ng mga senador, hindi nangangahulugan mali yung ginagawa nila. So, parang ang ginagawa lang ng mga senador, parang, sige, pwede bang bigyan mo ko ng parang i-line up mo ko para dito? Kasi meron akong gustong tulungan dito na barangay, meron akong gustong tulungan dito na probinsya, i-allocate mo ko ng 500 million. Hindi naman daw masama yun.
Ang masama daw doon, yung mga nangungurakot na. Yun. Yung mga kontraktor. Doon na pumapasok ang masamang pandudurobo. John Riz, balik sa'yo, Mike. Maliwanag So, ganun din yung sinabi kanina kay Senador Robin Padilla at kay Senador Bongo. So, ngayon, ito problema ngayon. Uminit ang ulo ni Kapunan. Hindi na kita pahihirapan. Uminit ang ulo ni Kapunan kanina. Grabe ho, talagang nagkainitan kanina. Kung mapapanood nyo lang kung ano yung tema ng usapan, meron hong nagkomento rito. Nakita niya kung ano ba ang tama. Kayo ho ba ang nagdidesisyon? Kung didisallow nyo yung budget o yung hindi nyo tatanggapin o hindi ibibigay yung reward? Alamin natin dito. Ang kampo ni Kapunan, witness ba ang nagpapatupad ng sariling rules? Mga kababayan, naging mainit na naman ang impeachment trial ngayong araw at isa sa pinakapinag-usapang eksena ay ang sagutan ni Attorney Christine Ferrer ng Defense at Attorney Lorna Kapunan ng Prosecution habang kinukwestiyon ang COA witness na si Silene. Ang tanong, bakit nga ba tila kailangang paulit-ulit na ipaglaban ng defense ang paraan ng kanilang pagtatanong? Dahil dito, may isang bagay na dapat bantayan. Sino ba ang nagtatakda ng rules sa witness stand? Yan. Sino ba talaga? Ang witness, ang kabilang kampo o ang Senate Impeachment Court? Ang punto ni Attorney Christine Ferrer ay kinuwestiyon niya ang interpretasyon ng COA witness tungkol sa payment of reward. Yun nga. Bang may mamatay muna bago makuha o hindi ba successful ang ginawa ng OVP sa patungkol sa paggamit ng intelligence fund and kaugnay sa confidential funds? At ito ang tanong ni Ate Christine. Saan mismo sa rule nakalagay na kailangang may mamatay muna bago magkaroon ng payment of reward? Dito na natamime si Silene witness at parang namula sa galit si Ate Kapunan. Pakinggan natin ang video. Sige, nandun na tayo sa may sagawa yung mandate nila. So, tanong ko sa'yo, did the circular limit that to crime prevention? Kasi nga sabi mo, kailangan to apprehension. Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Sinabi ho ba yan sa JC na dapat may mahuli? Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is Hindi, proof of sorry, success. Your Honor, please. Let the witness answer your Your Honor, please, can the... officer. Nanggigil na dito si Atty. Kapunan parang parang na high blood ata dito. Atalay! Can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor? Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or Tama. no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later Your Honor, during not all redirect, Your questions. Honor. Cross-examination naman kasi yan. Ito naman si ate, si Lola, Gigil na gigil yan. Masyado ka nga, Alam nyo, kahapon, hindi naman kayo ginaganyan ng depensa. Hinahayaan ho kayo kung ano yung ginagawa nyo. Pero sa pagkakataon nito, sila naman ho ang nasa tamang pwesto. Pwede ba manahimik din kayo at makinig na lang kayo? Di ba? Depende na ho yan. Discretion na ho yan ng mga witness nyo. Alam nyo, sapul ho kayo dito. Napaamin ho ni Atty. Christine, kung paano ho nagsariling sikap po, nagsariling desisyon yung witness nyo. Dahil nasa rules ba, nasa JC ba? JC ba yun? Ano ba yun? Yung joint circular o JC nga. Nasa joint circular ba na tuloy mo para malaman natin. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed. They are allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please, you that. counsels, let's not. Ano? Mukhang nga. Ano ka lang to? Mukhang nga atakihin daw di umano ito si attorney. Relax lang ang puso mo. I don't care if you're cross.
O, kita nyo? Di ba? Napapaghalataan kayo, masyado kayong Sa pool siya dito, yung witness sa pool. O tuloy, Atty. Christine. Allow the generational or seeming generational divide, increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would Your have Honor, done please. Again, in again, the generational divide, Your Honor. Again, Your Honor, counsels, you are all members of the bar and Yes, you're Your Honor. all counsels I submit, for the I parties. submit. And we will be treating and looking at each one equally. At Miss I will- Eileen. Yes, Your Um, Honor, it's also- I promise to henceforth behave. Your Thank Honor, you. can I please respond quickly lang, no? I have, high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of You my can end there, idols. counsel. Let's end here. Let's end here. You can end there. This might with the sound like respect. it might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive. Your Honor, Grabe ka, kahapon yun, tanda! Ay, grabe. Uy, masyado mo naman dinidib na. Masyado niyan dinidibdib, ba? Alam nyo, pagkatapos naman yun ng trial na yan, kayo naman ay magkakaibigan, magkakilala. Huwag nyo na handaanin sa ganyan. At the end of the trial naman, wala rin naman impeachment, wala naman conviction mangyayari. Alam na ho namin yan. Kaya wag ho kayo masyadong nagpapadala sa emosyon mo, Atty. Kapunan. Matanda na kayo. Baka mamaya yung puso nyo, mahirap naman yan. Relax. Relax. Huwag ka magpa-apekto. Sige, birahin mo, Atty. Christine. kung nga siya kinukulit, di ba? Kahit may mga questions na doon na evening, hindi ba allowed sa direct examination eh. I respected her. You can end there, counsel, if Yeah, you respect thank you. her. Thank you. Thank you po. Miss Eileen, ayon sa tanong ng counsel, simple lang po naman, nakalagay ba sa Joint Memorandum Circular 2015-01 Yun, eto na ho. Dito na ho magtatapos. Sa pool na ho talaga dito. Sa pool na talaga. Umamin kagad. Itong witness. Wala sa joint circular yung ginagawa nilang pagdidesisyon dito. na kailangan may mahuli para maging successful ang isang pagbigay ng reward or information? Wala pong nakalagay. Ang nakalagay lang po, proof of success of information gathering and or surveillance. So, interpretasyon niyo po yun na dapat may mahuli para maging successful. I base po yon sa aking professional judgment and based on the evaluation po ng documents na ito is based po sa joint circular. Pero hindi po yun nakalagay sa joint circular na maliwanag. Hindi po. Nakalagay lang po proof of Interpretasyon niyo na success. po yun. Doon po sa pag-evaluate ko, yun po yung naging basis Okay. ko. Okay. Please proceed, Attorney Christine. Salamat po. Sa pool na. Yung pag-amin dito, sino nagdidesisyon kayo, wala naman pala sa joint circular. Diba? Isang malaking hindi magandang bagay, 'di ba? Dapat sinasabi niyo lagi according sa joint circular. Yun naman pala, wala pala sa joint circular kung ano yung decision niyo. Ayan, kumabot kayo sa video natin ito. May naroon ba kayong magandang natutunan? Natuwa ba kayo dito sa pagbira ni Atty. Christine dito sa alam niyo ang ganyang sitwasyon dapat ano ka lang, cool. Cool ka lang. Hindi mo dapat idaan sa init ng ulo. Lalong-lalo na wala hong mapapatunayan dito ang prosecution. Katawa-tawa na lang ho si Atty. Kapunan dito. Napansin niyo ba? Wala na yung mga ibang congresswoman diyan. Nakikita niyo pa ba sila? Wala na. Ang gumagalaw na lang dito yung mga binayarang mga prosecutor. Sila na hulang at mga ibang siguro mga ibang congressman na lang siguro. Pero yung bugso na napakadami hindi niyo na makikita dito. Pero yan, kumabot tayo sa video na ito. Ako naman ay maglalambing sa inyo. Huwag niyo kalimutan like, share yung video natin. At syempre, kung meron kang mga suggestion, meron kang mga komento, kung nagustuhan mo yung ating komentaryo,
or video for today's video. Salamat naman ho at lagi kayo nandyan. Mag-komento lang ho kayo. Pag-usapan natin sa susunod na mga araw kung ano yung mga bagay-bagay, di ba? Wala naman, talo na naman tayo. Naubos na naman ho ang Kaba ng Bayan. Pang ilang 15 days trial. Hanggang 90 days, 92 days. Sapol na naman ang milyon at bilyon na pondo. Di ba nga, sabi ko nga sa'yo, ito na, shoutout segment natin, ha? Huwag niyo kalimutan, like, share yung video natin, ha? Shoutout kay, sino ba ito? Si Marilyn Ferrer. Kapilyo doon ni Kristen Ferrer, True yan, Kuya Goods. Kapitbahay ko din, binigyan din ni Bibi Sara Inday, Sara 80K sa kanya. Di ba? Sa OBP, sabi ni. Mula kay Sir Gemata, shoutout po, Sir. Amor Depue Bro Vlog, shoutout po sa iyo, ma'am. At kay Jose Neil Borlongan, shoutout po, Rox Suyom, shoutout po. Elvira Gagambuan, Lori Dampal, Loli Dolye, shoutout po sa iyo. Violeta Vena Moises, Joji 5547, shoutout po sa inyo. Dante Dublin, Bartoloba, Ron Balingit 1155, shoutout po. Rudy Villamor, Ligaya Dominisac, George Lapus, Rodolfo Peña Florida, Roger Bianco, Joseph Mandes, shoutout po sa inyo. Hemel Dependro, shoutout po sa iyo. Marilyn Rivera, Leopoldo Berizo, Hamida Taluzan, Fernando Botoy Flores Jr., shoutout po sa iyo, Sir. Ace Morales, and J. Morales, shoutout po, Karandang, Mabedalen, shoutout po sa iyo, Mike Colayon, yun si Ma'am Colayon, Sir Colayon. Charis Reyes, shoutout po sa iyo. Rodolfo Cardiente, si Gina Palmeros Taloktokan, shoutout po sa iyo. Molly Cutie, Felix Nojales, Jocelyn Gatchalian, shoutout po sa iyo. Gina Raques, Maritexon, shoutout po sa iyo. Chito Ruelo, Monteverde Felix, Larry Castillo, shoutout po sa iyo. Hippo Litak Haday, shoutout po sa iyo. Gina Palmonares again, Gabriel Gales, Velen, at Jeff, shoutout po sa iyo. Hayang kumabot ka dyan. At syempre, special mention, Ma'am Pasita, at si Ma'am Damanusan, si Ma'am ito, may nagpapabati pa, si Jocelyn Kleinman, watching with Dolam Portades from Taytay Rizal and saan daw to? Yun. Franz, shoutout po sa inyo, ha. Hanggang sa muli ho. Bye-bye.